by your grace. Salamat, Panginoon, for you have always been with us. Never in our life na iniwan mo po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal mo po sa amin. Despite of our shortcomings, despite of our impatience, despite of all the things na ginagawa po namin na hindi kaaya-aya sa iyo, you loved us and accepted us just as who we are. Thank you, Lord, for saving us, for delivering us, for giving us hope, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, for what you did back there at the cross. Your finished work gave us life, gave us hope, gave us peace, gave us joy. Thank you, Lord, for all you've done for us. We praise you and we thank you. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Napakasarap hong tumuon sa presensya ng Panginoon, especially in the midst kung ano man ang pinagdadaanan po natin sa ating buhay. Ang Panginoon po ay laging handang tumulong, anumang panahon, anumang oras, anumang sitwasyon. At ngayon po, atin pong gunitain ang kanyang finished work, ang kanyang perfect sacrifice, at ang kanyang mga pagpapala at biyaya dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kuhanin na po natin ang ating tinapay at inumin at atin pong alalahanin, atin pong i-celebrate ang ginawa po ng Panginoon sa ating buhay upang tayo ay maligtas at mabigyan ng buhay na walang hanggan. So sabi po sa Isaiah 53:5, but he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. And kung iisipin po natin yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon para po tayo ay magkaroon ng malusog na pangangatawan, para po tayo ay maging buo sa lahat ng ating mga kakulangan. Siya po ang nagpupuno sa ating buhay at ang sabi nga po sa kanyang salita, we have received this grace upon grace upon grace. Puro pagpapala, puro biyaya ang nais ipahatid sa atin ng ating Ama. At ngayon po ay ginugunita po natin, kaya po nangyari yan ay dahil sa ginawa ni Hesukristo back there at the cross. Kinuha niya lahat ng ating mga kasalanan, kinuha niya lahat ng ating mga karamdaman, kinuha niya po lahat ng ating mga pain and suffering. Nang sa ganon ay makuha po natin yung kabuuan, yung kagalingan at kalakasan at kapatawaran na nagmumula po sa Kanya. So, kuhanin po natin ang tinapay at ating pong i-declare sa ating buhay kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. And we pray, Lord Jesus, thank you for your body. Thank you for your wholeness. Thank you for your healing. We declare, by your stripes, we are healed. We are strong. We are healthy. We are whole. And Lord, in you, we have peace, we have joy, in Jesus' name. Let us partake. In Romans 5:17, it says there, for if by one man's offense, death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. You know, matatapos na po ang taon ng 2020. If, marami pong dumaan na pagsubok sa ating buhay, but ang napakaganda po dyan, yung kanyang pangako na kung sino man daw po ang tatanggap ng kanyang abundance of grace at yung gift of righteousness, siya daw po ay maghahari sa pamamagitan ni Hesukristo. And that is what Jesus did for you and me. He gave us the authority. He gave us the power to reign in life by His grace and by the gift of righteousness that He has given us. So let us pray. Lord Jesus, thank you for your blood.
that washed away all of my sins. Thank you for the righteousness that you have imputed in me. Thank you, Lord, for in you there is now no condemnation, no more shame, no more pain, because we have you in our life. I am the righteousness of God in Christ. In Jesus' name, let us partake. Lord, we praise you and we thank you, Lord God, for what you did for us. Salamat po, Panginoon, for you took it all upon you so that you can bless us freely by your grace. Salamat, Panginoon. We receive this and believe this in Jesus' name. Amen and amen. Now let's move forward sa ating pong tithes and offerings. Ito din po yung ating pasasalamat sa ating Panginoon by all the things that He has given us, the daily provision na ipinagkakalob niya po sa ating buhay. So we worship the Lord through our giving. At ang sabi niya nga po sa Malachi 3:10, bring all the tithes into the storehouse so that there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. You know, the Lord wants us to trust in Him fully. Lahat daw ng aspeto ng ating buhay, kung isusuko natin sa Kanya, kung ibibigay natin sa Kanya ang tiwala at papuri at pasasalamat, yung glory na nararapat sa Kanya, ay hindi po tayo dapat mangamba. Sapagkat ito po ang pangako ng ating Panginoon na ibubuhos niya yung blessing so great. You won't have enough room to take it in. And we praise and thank the Lord for all He's done. We do not give so that we can receive. Pero parte na po yun ng gustong gawin sa ng Panginoon. We give out of the thankfulness, out of the gratefulness of our hearts for all He's done for us. So let us now go to our tithes and offerings and let us worship the Lord to our giving, no? And pwede po nating ibigay yung ating mga tithes and offerings sa GCash 0977-844-4499. So let's worship the Lord through our tithes and givings. Let us pray. Thank you, Lord, for all you've done for us. Salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya na ibinubuhos mo po sa aming buhay. Salamat, Panginoon, that you are our great shepherd, and with you, we lack nothing, Panginoon. Nire-refresh mo kami sa lahat ng bagay, nire-restore mo kami, Panginoon, and you give us all the things that we need. And that is your promise, O Lord God. And Lord, we thank you even right now sa amin pong mga kasamahan dito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala sa kanilang mga buhay. Thank you for blessing the works of their hands. Thank you, Lord, for giving them all that they need for your glory, O Lord. Thank you, Lord God, that you have enriched us in every way so that we can also be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Wow. Sarap po talaga na ang sarap po talaga ng pakiramdam, no, kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon. At ngayon naman po, lalo po tayong ma-refresh, lalo po tayong ma-encourage, at lalo po tayong mapuno ng salita ng Panginoon because there is power in the Word of God. At ngayon po, ang magbabahagi po sa atin ng atin pong mensahe na mula sa Panginoon is wala pong iba, kundi po ang ating birthday boy. Ayan. Happy birthday, Kuya Simon. And of course, we love to hear your message for us today. Okay, thank you. Maririnig ba ako? Yes, Kuya Simon. Good afternoon. We can hear you. Okay. Buti na lang may internet kami kasi kanina umaga na wala. Anyway, paki-flash yung yan. Ayun. So, ang pag-uusapan ho natin ngayon, hindi masyadong preaching ito, kundi more on teaching. Teaching, pero kasi etong topic ho na ito, one time na-share ko. At
nagulat ako dahil hindi masyado naintindihan. Bago. Kumbaga, may mga bagay-bagay na hindi nakakalain na ganun pala ito. Okay. Pag may tinanim, may aanihin. Thank you, Kuya Rico, kasi nilagay ko sa negative kanina eh. Doon makikita na very negative mag-isip ang tao. Pag walang tinanim, walang aanihin. Di ba? Pero tama ho na we have to put it on the positive. Pag may tinanim, may aanihin. Siguro narinig nyo na ho yun. Sa katagal-tagal na ho natin dito sa mundo, ilang beses ko na ho narinig yan. Actually, ang kalakip lang kasi is the blessing. Kung kayo ay isang magsasaka, ang lagi nyo napapansin, yung harvest or yung ani ay mas malaki kaysa dun sa buto na itinanim. Tama ho ba? Talagang ganun ho lagi. Naalala ko ho nung nagsasaka pa ho ako na pagka-harvest time, meron ho kasi kaming lalagyan na anong Tagalog ng granary. Parang outhouse na medyo malaki. Lahat ng ani namin, nilalagay namin doon. Pagka patapos na yung ani, at nakita mo yung gano'ng karami yung inanim, medyo sumasama yung loob mo kasi wala ka nang aanihin. Parang sasabihin mo, how I wish na nagtanim pa ako ng mas marami. Yun yung experience na magsasaka. Laging kulang yung tinanim pag nag-anihan na. Ewan ko kung alam ni Bong yun or kung ilang ano dyan, ibang magsasaka ho dyan. So, bilang ako magsasaka nga, pagka nag-anihan na, laging kulang yung tinanim kasi gusto mo mag-harvest na mag-harvest. Okay? So, pero yung pagtatanim is always harder or more difficult than the harvesting. Makikita din ho natin mamaya yun na mas mahirap ang magtanim kaysa mag-ani. Okay? Kasi mas joyful ho yung mag-ani kaysa yung magtanim. Okay? So titingnan ho natin dito. Tingnan natin kung paano ho natin mapag-usapan yung the blessing at saka yung blessing ng may tinanim, may aanihin. Okay? Sabi ho sa Galatians chapter 3, 13 to 14, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise through faith. So makikita ho natin dito, kung tayo po ay na kay Kristo, tayo po ay heir with yung blessing ni Abraham ay napapapunta ho sa atin if we are in Christ. Kasi yung upon the Gentiles, tayo ho yun. Hindi ho tayo Hudyo. Gentiles ho tayo. Kaya kung na kay Kristo ho tayo, the blessing of Abraham ay dumadaloy ho sa atin sa pamamagitan ho ng pananampalataya. Okay? So yung pananampalataya ho na yon, ito po yung through the promise, through faith, we receive the promise of the Holy Spirit. Okay? So, kung sinabi ho dyan, that the blessing of Abraham, titingnan natin mamaya, ano yung blessing ni Abraham na nakapaloob doon na para sa atin ho ito. Kaya nga sabi ho sa verse 9 ng chapter 3, so then those who are of faith are blessed with believing Abraham. So kung if we have faith, we are in Jesus Christ, we are in Him, He is in us, the faith na meron ho tayo with believing Abraham ay blessed ho tayo. Pagka sinabi doon, so then those who are of faith are blessed with believing Abraham. Yung blessed ho dyan is empowered to prosper. Ano bang Tagalog na empowered? Kumbaga, may nagtutulak sa iyo na ikaw ay pagpapalain. Di ba? So, blessed is you are empowered to prosper. Kaya kung blessed to tayo,
Huwag nyo na yung isipin you are empowered to prosper. So titingnan ho natin ano ho si Abraham. Sa Genesis chapter 14, verses 18 to 20. Then Melchizedek, king of Salem, yung Salem ho dyan ho, peace. Or kung titingnan ho natin ngayon, yung scholars say na yung Salem is Jerusalem of today. Okay? Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High, and he blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand, and he gave him a tithe of all. Okay. So, makikita ko natin dito, gusto ko lang bigyan ng konti yung background ni Abraham para lalo ho natin maintindihan or ma-appreciate si Abraham. Si Abraham po ay galing ho siya sa Ur of the Chaldeans. Of the Chaldees, hindi Chaldeans. Chaldeans yung tao. Ur of the Chaldees. Saan ho ito? Ito po ay nasa southern Iraq. Kaya Iraqi ho si Abraham. Okay? Tapos sabi ho siya kanya ng Panginoon sa chapter 12. Tinawag niya si Abraham. Abraham, iwan mo yung pamilya mo at pumunta ka doon sa lugar na aking sasabihin sa iyo. Okay? So, ang ginawa naman ni Abraham ay umalis ho siya, pero kasama yung kanyang pamangkin kasi sumama. Anyway, doon ho sa Ur of the Chaldees, ang kanila pong ginagawa ho doon ay ito po yung talagang sentro ng idol worship ng araw. Yung mga idols ay wino-worship nila yung graven images. Tapos kung sino yung idol na pinakamataas, ibig sabihin kung sino yung pinakamataas na mountain at niligay ho doon yung idol, yun yung most high na idol. Ganun ho sa kanila. Okay? Kaya nung tinawag ko si Abraham, lisanin mo yung place na yan, iwan mo yung pamilya mo, at punta ka doon sa lugar na aking sasabihin sa iyo. Sumunod si Abraham by faith. Dito natin makikita how pure, how high, how yung mataas ang quality yung faith ni Abraham. Kasi pag sinabi ng Panginoon, punta ka doon sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Umalis na siya, di pa niya alam kung saan siya pupunta. Ganun ho ang nangyari. And along the way, God prospered Abraham. Along the way. Kasi sumunod siya by faith. Di niya alam kung saan siya pupunta. From kung titingnan niyo ho yung mapa, from southern Iraq, papunta ho kayo ng Canaan or Jerusalem. Pag napanood ko ho yung isang documentary, nung binomba ho yung Iraq, ang tinakbo ho nung fighter jets ay more than 1 hour. So, ang tagal ho yun. Okay? So, ang layo ho yung binayan ni Abraham. Pero along the way, God prospered him. Hanggang dumating ho siya, doon ho sa Canaan, at ang nangyari ho doon ay very prosperous or mayamang-mayamang si Abraham to the point na naghiwalay ho sila ni Lot kasi hindi na magkasya yung lugar nila. Kaya pinapili ni Abraham si Lot, saan mo gustong pumunta? Kung doon ka, dito ako. Kung dito ka, doon ako sa kabila. So doon mo makikita yung pananampalataya ni Abraham dahil kahit na anong mangyari, mahirap man yung pupuntahan niya, hindi man maganda yung lugar niya, alam niya pagpapalain siya ng Diyos kasi sabi, I am with you, I am blessing you. So yun ang sabi. So nung naghiwalay na sila, ang nangyari ay giniera yung place ni Lot at kinuha siyang captive. Ang nangyari nung nalaman ni Abraham ho yun ay kinuha niya yung kanyang 318 men. Kung titingnan niyo sa Genesis, merong well-trained na 318 men doon ho sa household ho ni Abraham. And he trained these 318 men by himself. So, ibig sabihin si Abraham magaling din ho sa gera.
Okay? Kasi siya nag-train ng 318 men. At sinugod niya yung 4 na kings, or sabihin na natin, 4 na bansa nagsama-sama na kinuha si Lot, lahat ho ng pagmamayari nila, lahat ng ari-arian ho nila ay tinangay bilang spoils of war. So nung nalaman ho ni Abraham, hinanda ho niya yung 318 men niya. Di ko lang na-research kung anong ibig sabihin ng 318 kasi every number in the Bible meron talaga ho yan. Pero kinuha niyo yung 318 men at ginyera niya yung 4 na bansa at nanalo ho siya. So makikita ho natin, if you have faith as pure and as good or as high quality as Abraham's faith is, the smaller will always triumph over the greater. Paano ko sasabihin? Yung mas maliit, lagi niyang tatalunin yung mas marami. Yung kokonti, tatalunin niya ho yung mas marami if you have faith like that of Abraham. Okay? Kaya nabasa nga ho natin kanina, through faith, lagi. So, if we have faith like that of Abraham, yung mas kokonti ay tatalunin niya yung mas marami. Hindi ho mananalo yung mas marami. So, ang nangyari ho ay kinuha ho ni Abraham si Lot, pati ho yung mga spoils, pati ho yung mga asawa ho nila, children, kinuha. And then, mapapansin nyo ho, pagod na pagod ho si Abraham, and then lumabas ho si Melchizedek. Ito ho yun. Then Melchizedek, king of Salem, pagod na pagod si Abraham, dumating ho si Melchizedek, king of Salem, dala ho niya yung bread and wine. Okay? So, makikita nyo natin dito na yung faith ni Abraham ay napakataas. Gusto ko palang sabihin na bakit si Abraham ang father of faith? Kasi nakita din naman ho natin, the first mention of faith was kay Abel. Okay? Nung nag-sacrifice siya ng a better sacrifice. Okay? So, makita rin ho natin, yung kay Enoch, he walked with God, kaya ho siya na-rapture. Hindi ho siya napatay, bigla ho siyang nakuha by faith. Na mention doon ho doon, by faith, Noah walked with God. Okay? And then ang pangatlong mention ho ng faith sa Bible is kay Noah. By faith, he built the ark kasi dadating ho yung flood or yung ang Tagalog ng flood, yung baha. Dadating ho yung baha. And dinala ho niya yung family niya doon. And through Noah, talagang lumabas ulit tayo. Okay? So from Adam to Noah ay doon tayo lumabas. At ang faith ni Abraham ay mas mataas na klase kaysa yung faith ng tatlo. That's why he was the father of faith. Bakit ho mas mataas? Unang-una, kung titingnan nyo, laging sinasabi ng Bible, Abraham is the father of faith. Because kung titingnan nyo sa Romans 4, he calls the things that are not as though they were. Hindi ho ginawa ho nung tatlo yun. Okay? So naniniwala ho siya lagi. Actually nga, nung pinalitan yung pangalan niya from Abraham to Abraham, lagi niyang sinasabi na he is the father of many nations. At wala pa siya si Isaac, wala pa siyang descendants, pero he's already calling himself the father of many nations. Pag tinanong ang pangalan niya, halimbawa, anong pangalan mo? Ako ang tatay ng maraming bansa. Wala namang ano. So, ganun ho yung faith ni Abraham. So, nung dumating ho galing ho sa giyera, si Abraham, dumating ho si Melchizedek, dala ho niya yung bread and wine, and then blessed ho si Abraham, and he blessed him and said, "Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand, and he gave him a tithe of all." So, nung dumating ho si Melchizedek, inilabas ho niya yung bread and wine. So makikita ho natin dito ang 4 na bagay. God
God is the Most High. Okay? Melchizedek is a type of Jesus Christ. Okay? Or pwede rin natin baligtarin na Jesus incarnate dito. Makikita natin na 4 na bagay. He is God Most High. Nakita nyo kanina, kaya ko deliberately sinabi doon sa Ur of the Chaldees, na yung pinakamataas na idol na nasa bundok, pinakamataas na bundok, yun yung most high idol nila at most worship. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, I am the God most high. Yun ang sinabi niya kay Abraham. Naiintindihan ni Abraham mo yun. And then, pangalawa, God is the possessor of heaven and earth. Okay? So, 4 ang makikita natin dito. God is the God most high. And then, God is the possessor of heaven and earth. So, we can be blessed through heaven or through earth. Okay? From heaven and from earth, we are blessed. Sabi nga natin kanina dyan, yung blessed is empowered to succeed. Lagi ko sasabihin yon. Kung blessed to tayo, we are empowered to succeed. So, possessor of heaven and earth, pangalawa. Pangatlo is, alam ni Abraham or alam natin that God fights for us and He will deliver us from our enemies. Ang Diyos ang nagpuprotekta sa atin at siya ang magpapanalo sa atin. Kasi kagagaling lang sa war or sa giyera, si Abraham, kaya pinakita ng Diyos sa kanya na I am your deliverer from your enemies. Ako ang magliligtas sa iyo sa iyong mga kaaway. Sino bang mga kaaway ho natin? God will deliver us. And then, ang pang-apat na makikita natin dito, and Abraham gave him a tithe of all. Okay? So makikita nyo na yung 4 na bagay kasama yung tithes. So nung bless si Abraham, nagbigay ng tithe or nagbigay ng ikapo si Abraham. Ibig sabihin, you must have that loop from blessing, tithe, blessing, tithe, blessing, tithe. So hindi ho dapat maputol ho yun. Tingnan ho natin sa Hebrews, huwag nyo hong kakalimutan ho ito. Tingnan ho natin sa Hebrews chapter 7. And indeed, those who are of the sons of Levi, who receive the priesthood, have a commandment to receive tithes from the people according to the law that is from their brethren, though they have come from the loins of Abraham. So ito ho yung tithes ay from Abraham. But he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. Now, beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. Here, mortal men receive tithes, but there he receives them. Ibig sabihin, Jesus in heaven receives them, of whom it is witnessed that he lives. Okay? So makikita natin dito, parallel ho ito ng Genesis chapter 14. Binanggit ho si Abraham and Melchizedek. Excuse me. So imagine with me, nung nagbibigay ho ng tithe si Abraham kay Melchizedek, pag kinuha niya ho yung halimbawa gold, ibibigay ho niya doon sa kamay ni Melchizedek. So nakaganyan si Melchizedek. So ilalagay ho dyan ni Abraham, and then ang gagawin naman ni Melchizedek ay ibibless ho niya yung binigay ni Abraham. Napipicture niyo ho yun. Yung pagbigay niya ho ng tithes niya ay ibigay ho sa kamay ni Melchizedek. Okay? After giving it, and then ibibless niya si Abraham. Okay? You are blessed. Okay? Dito ho naman, in the New Testament, sabi diyan, here mortal men receive tithes, but there he receives them, of whom it is witness that he lives. So, Jesus is alive. He is the one receiving our tithes. When we give our tithes, we have to imagine na God or Jesus, when we go doon sa aisles, sa ginagawa ko natin sa Southwoods, may box ko doon. Dapat we have to imagine and feel and see that Jesus is receiving our tithes. Imagine nyo lang ho,
kung nakatayo ho dyan si Kristo at ibibigay nyo ho yung inyong tithes doon sa kanyang kamay at ibibless ho kayo, ano ho kayong reaction ho natin? You must be walking in the clouds, di ba? Kasi you are blessed and sure that you will be prosperous. Yun ang ibig sabihin yan. So, pag binigay ho na yung tithes ho natin, we must be sure na we know na Jesus is receiving them. We have to feel and see and imagine that Jesus Himself is receiving it. Hindi ho yung kahon. And then, pag nag-tithes ho tayo, na wala ho dun sa ganong pamamaraan, baliwala ho yun. Parang tradition lang ho yun. Okay? And makikita din ho natin mamaya when we give our tithes, we have to, kailangan ho natin mag-expect or anong Tagalog ng expect? Kailangan ho natin antayin na meron ho tayong matatanggap. Ang problema ho kasi sa atin, ang naituro ho sa atin, kung ano yung ginawa yung kamay na kaliwa, hindi dapat nalalaman nung iyong kanan. Hindi ho yun tama. Kasi even, ito ho yung tithes ho natin is a form of seed. This is sowing and reaping. Nakita nyo ho, bless ho si Abraham, binigyan niya ho yung tithes, sowing and reaping ho ito. Okay? So, pag binigay ho natin yung tithes ho natin, kailangan ho natin antayin na ang Diyos ay magbibigay ho sa atin. Okay? So, kung binigay ho natin yung ating tithes, God speaks the blessing sa atin. Hindi a blessing. The blessing. Okay? Malaki hong pagkakaiba na you will speak a blessing or you will speak the blessing. So kailangan ho natin, gusto ko yung the blessing kasi permanent ho yun, tuloy-tuloy ho yun sa atin. Kung a blessing lang yun, it's good for the moment. Okay? So, hope na intindihan ho natin yun na ang tithes ho natin is a form of seed. And God Himself or Jesus Himself receives our tithes. Kumbaga, personal niyang tinatanggap ko yun. Okay? Tingnan ho natin sa Malakay chapter 3. For I am the Lord, I do not change. Okay? Ito pong Malakay chapter 3, ginagamit ho natin lagi ho ito sa ating pagbibigay ng ikapok. Pero for the longest time, hindi ho natin naiintindihan ito. Kaya gusto kong ibigay ho yung background din nito para maintindihan natin itong Malakay chapter 3. Okay? For I am the Lord, I do not change. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, okay? Hindi ho tayo nako-consume or hindi ho tayo nawawala or hindi ho niya tayo pinapatay. Okay? So, God is always a God of love. Kung titingnan nyo ho yung buong book ho ng Malakay, makikita nyo ito, yung book ng Malakay is a question and answer book. At sinasabi niya dyan lagi, mahal ko kayo. Okay? God does not retract what He has said. Hindi niya binabawi kung anong sinabi niya. Kasi what He said or His words have been settled in heaven. Pag sinabi na niya yan, hindi na niya yan pwedeng bawiin. So God does not change. Period ho yun. Okay? Only men change. Or ang tao lang ang nagbabago. Okay? Kaya nga sabi dito, for I am the Lord, I do not change, therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Yet from the days of your fathers, you have gone away from my ordinances. So nagbago ho yung mga tao, hindi na ho naging obedient sa Panginoon. At sabi niya, and have not kept them. So humiwalay ho, lumayo ang tao sa Diyos. Pero thank God, He doesn't change or else we are consumed. Okay? So eto, ngayon, sabi ng Panginoon, return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return?
So, kailangan ho natin sagutin kasi sabi ng Panginoon, return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? Anong entrance or anong pintuan papasukin natin para makabalik ho tayo sa Panginoon? Di ba? So, yun yung sinasabi niya dito. So, gusto kong ibigay din ho yung background nito para lalo ho natin maintindihan ano itong Malakay chapter 3, verses 6 to 10 and following. Nung nasa captivity ho yung mga Hudyo, ang kailan yun? Ano yung nakita ko kanina? 597 BC. 500, March 16 pa nga pala, nakalagay doon. March 16, 1597. Yung Babylon ay inatake ho ni Nebuchadnezzar at dinala ho silang captive doon ho or prisoner ho sila or basta kinuha silang prisoner doon ho sa Babylon. Okay? For 70 years. Ngayon, after 70 years, bumalik na ho sila sa Jerusalem. Ayun, ito pala 597 BC, March 16. So yung kanilahong captivity dahil 70 years, marami hong debate diyan from 608 BC to 538 BC. Okay? Pero ito ho kasing Malakay, si Prophet Malakay, sinulat ho niya itong librong to noong 539 BC. Okay? So sabi niya, you have gone away from my ordinances and have not kept them. Return to me. Ibig sabihin, nung bumalik ho sila sa Babylon, etong mga Hudyo, napabayaan ho yung temple. Hindi ho nila tinatayo, basta wala ho silang temple, at saka yung mga priests ho nila, tingnan nyo ho dito sa Book of Malakay, they offer defiled food doon ho sa temple ho nila or yung pagbigay ho nila. Tapos, dinispice ho nila yung kanilang temple. Kaya makikita mo, they went astray. Di na sinusunod yung ordinances. Hindi na nila, they were not keeping them. Kaya sabi ng Panginoon, return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? Saan kami babalik? Anong pintuan? Or ano yung gate? Ano yung entrance para makabalik kami sa inyo? So sabi ho sa Will Aman, sabi sa 8, Will Aman rob God? Pinasok ho ng Panginoon yung tithes. Will Aman rob God? Yet you have robbed me. Ito ho yung robbing ho dito. Yung pagnanakaw ho sa Panginoon, ito po yung talaga namang marami ho akong narinig na ngayon ko or hindi ho talaga tama. Will a man rob God, yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? Sabi ganyan, in tithes and offerings. So, we are robbing God through our tithes and offerings. Remember, alalahanin natin, ang Diyos hindi niya kailangan ang pera natin. Ang Diyos hindi niya kailangan yung mga material wealth natin na ibigay natin ho sa Kanya. Because sabi niya, heaven and earth belongs to me. And all that is in the earth ay talaga naman. The earth is the Lord's and all that is in it. So, lahat ho nandito sa mundo, sa Diyos ho yan. So, hindi ho niya kailangan yung ating hong pera, hindi niya kailangan yung ating food, hindi niya ho kailangan yun. Ang kailangan lang ho ng Panginoon ho sa atin ay yung obedience and faith ho natin sa Kanya. So, sabi niya ganyan, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. So, when we give our tithes and offerings, we stop robbing God. So, what does this mean? Pag binigay ba natin yung ating pera or resources ho natin sa church, are we helping God sa Kanyang pagpo-provide? Hindi. Pero ang kailangan lang ng Panginoon sa atin is He wants our obedience and His presence in us. Pag sinabi niya, will a man rob God, yet you have robbed me,
In what way have we robbed you? In tithes and offerings. Ibig sabihin, we are robbing God of His joy and opportunity of blessing us. Hindi ho natin kinukuha yung goods niya. Okay? Nakita niyo ho kanina yung cycle ho nung pag-bless ho ni Melchizedek kay Abraham. Nung binigay yung tithe, bless. So pag binigay ulit yung tithes, bless. It's a cycle. Pagka hindi mo binigay yung tithes and offerings mo, you are pinuputol ho ninyo yung cycle. And you are robbing God of His opportunity and His joy of blessing you. Kaya you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. And verse 10 says, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Kaya nga napabayaan ho nila yung templo at saka yung mga duties ho ng priest. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. So, ibig sabihin, pag binigay ho natin yung tithes ho natin, God will bless us. Our tithes is a form of seed na atin pong itinatanim. And sabi ng Panginoon, I will pour out the windows of heaven. I will open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. There will not be room enough to receive it. Ibig sabihin, hindi ho yung mapupuno ho yung pera mo ng gold, mapupuno ng mga material things. Ang ibig kong sabihin niyan, the blessing will always be continuous at walang patid, and it is in abundance. Yun ho ang ibig sabihin ho niyan. So, meaning, pagka nag-tithes ho tayo, we have to expect something in return. Ang problema ho sa atin is when we give our tithes, we are not expecting anything in return. Tama ba ako? Kasi guilty ho ako dyan. Pag nilagay ko ho doon sa yan yung tithes ko. Tapos, basta naka-tithes ako. Tapos, pagka ganun ho, we are not expecting anything in return, hindi ho effective yung seed ho natin. Para ho tayong farmer, nagtanim ka, umalis ka na. Hindi ka na nag-e-expect ng harvest. Dapat ho, pag nag-tithes ho tayo, kailangan ho natin mag-expect something in return. Maliwanag ho sa Malakay chapter 3. Ang promise ng Panginoon, I will open for you the windows of heaven. Pag nag-tithes ho tayo. Because it's a seed. Ito ho ay buto na atin hong itinanim. Kaya nararapat lang na pag nagtanim ho tayo, pag may tinanim, may aanihin. Ang sinasabi ho sa atin ng ibang preachers, pag nagbigay ka sa Panginoon, huwag kang mag-expect. Just let God bless you. Hindi ho. Si Abraham ho, sa previous chapters ho, nung binigay niya, ang sabi niya sa chapter 15, 14, blines siya, nag-tithe siya. Chapter 15, sabi niya, Panginoon, ano naman ang matatanggap ko in return? Genesis chapter 15, verse 2. I-check niyo ho yun, hindi ko ho na ilagay ho dyan. Kaya we have to expect something from God kung tayo ho ay nagtanim. Huwag nyo, kasi ho, ito ho yung mentalidad ho natin, kasi ito ho na ituro ho natin, basta na ibigay ko na yung tithes ko, okay na, I'm not robbing God. Hindi ho, tingnan ho natin sa ibang perspective, na nagsosow ho tayo, and then, we are expecting a harvest greater than the seed. Kasi sabi nga, there will not be room enough to receive it. Okay? Kasi ang tradition ho natin, sinasabi kung ano ho yung ginagawa ng kaliwa, hindi malalaman dapat ng kanan. Which is, hindi ho na nila na-divide yung salita ng Diyos ng tama. Kaya ho nila sinasabi ho yun, kasi meron talagang sinabi sa Biblia na kung anong ginagawa ng kanan mo, dapat hindi malalaman ng kaliwa mo. There are 4 types of giving: tithes, first fruit, alms. Ito ho yung alms. Na pag nagbigay ho kayo ng alms, hindi malalaman ng iyong kaliwa kung anong ginawa ng kanan. Because you are now expecting nothing in return. Okay? And then meron hong sowing.
So, 4 types of giving. So, hindi ho nila na-identify yung 4, kaya sinasabi ho nila, nagkahalo-halo na, kaya naituro ho sa atin, pag binigay nyo yung tithes nyo sa Panginoon, hindi nyo na dapat intindihin kasi nag-tithes na ho kayo. Hindi ho. We have to expect something in return. Even Abraham ay sinabi niya, Panginoon, ano naman ang ibibigay mo sa akin? Kaya ang sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng anak. Okay? So, pag nagtanim din ho tayo, so sowing and reaping are both natural and spiritual. Okay? Sa verse Genesis 1:28 to 29, papakita ko ho na even from the very beginning, from the very beginning, in-institute na ng Panginoon yung sowing and reaping. Okay? Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the sea over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female. He created them. So, makikita natin next verse. Next. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Okay. Ang sinabi ho natin dyan kanina, then God blessed Adam and Eve. Yung blessed dyan is that they were empowered to prosper. Kaya makikita nyo, lahat ho ng ginawa ho ni Abraham successful, pati pagpapangalan ng mga animals and everything. Okay? So, because he was blessed, he was empowered to prosper. And God said to them, be fruitful and multiply. Okay? So, nung ginawa ho tayo, ang gusto ng Diyos, we must be fruitful and multiply in abundance, nothing lacking. Kaya nga, be fruitful. Fill the earth and subdue it. Pati mga anak natin, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and every living thing that moves on the earth. So, kailangan ho natin yung authority ho natin, binigay ho sa atin yung dominion natin over the fish or over the sea, over the air, over land, and hindi ho kasama ang tao dyan. Excuse me. We don't have dominion over people. Okay? Kaya masama ho yung slavery, masama ho yung na-under. Sorry. So, over the living that moves on the earth. So, andyan ho, now we have to multiply, we have to subdue, may dominion ho tayo. And God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. So, dyan pa lang ho sa verse 29, God provided the seed for us to sow. Para maging continuous ho yung pagkain ho natin. Dyan pa lang ho, God instituted sowing and reaping. Kaya sabi niya, I have given you every herb that yields seed. So, bibigyan ho tayo talaga ng seed. At ang trabaho ho natin is to sow. Ang sabi ho ng Genesis chapter 7 or 8 yun. Genesis 8:22. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. So habang andito ho yung mundo, we always need to sow. Seed time and harvest. Cold and heat, pagka may malamig, may mainit pa, may day and night, will not cease. Yung seed time and harvest, it will not cease. So makikita natin na institute talaga ng Diyos na kailangan ho natin magtanim. Okay? So, sa Philippians chapter 4, tingnan ho naman natin ano ho ang ibig sabihin ho nito sa atin ngayon. Nevertheless, you have done well that you shared in my distress. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving but you only. Sa dinami-dami ho ng itinayo itinayo na church ho ni Pablo, only the Philippian church ang nakaintindi
yung sowing and reaping. Sabi niya, now you Philippians know also that in the beginning of the department, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. So yung Philippians lang ang nakakaintindi yung sowing and reaping. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities, not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. So, makikita natin dyan na when we sow, we have to expect a harvest. Kasi sabi niya, no church shared with me concerning giving and receiving. So, pag nagbigay ka, you have to receive. Yung giving dyan, sa Greek, ay giving talaga, pagbibigay. Yung receiving dyan, sa Greek, receiving at pangalawa, resibo. Receipt. May resibo ka. Para kung pag pumunta ka sa bangko, nag-deposit ka, bibigyan ka ng bank book at naka-record doon yung nilagay mo. Okay? Yun ang ibig sabihin ng receiving. You receive the receipt. Kumbaga, nung namatay si Kristo, binayaran niya lahat yung ating kasalanan, binayaran niya lahat yung ating sicknesses. Now, kukunin mo yung resibo na yon, papakita mo kay Satan, I am blessed, I am well, wala kang magawa sa akin, ito ang resibo. Ganun ho yun, yung giving and or sowing and reaping. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities, that not I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. So doon na pag nagbigay ho tayo, then andun yung fruit. Indeed, I have all abound, I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. So, yung sowing ho natin, yung binibigay ho natin, sinusow ho natin, is a sweet smelling aroma, acceptable sa Panginoon, well-pleasing to God. And then, eto na ho sa verse 19. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. This is the second most quoted verse in the Bible, second from John 3:16. Pero ito po ay wala hong saysay kung hindi nyo ho gagawin yung previous verses. Kung wala ho kayong, kung may itinanim ho kayo, meron ho kayong aanihin. And my God shall supply. Pag meron ho kayong inani. Kung di nyo ho ginawa yung verses preceding this or yung previous verses, hindi ho applicable yung verse 19 ho sa atin. We are, para ho lang ho natin nagwi-whistle sa wind. Para lang ho natin wala lang. Kasi we cannot quote this. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kung wala ho tayong itinanim. Kaya kung may nagtanim ho tayo, then we can claim this verse 19 ng chapter 4 ng Philippians. Kaya, lagi ho natin naririnig, and my God shall supply all your need according to His riches in glory. But, ginagawa niyo ho ba yung previous verses? May tinanim ba kayo? Kaya pag may tinanim, may aanihin. And, pag nagtanim ho tayo, iba-iba hong tanim yan. Okay? Like a farmer, kung gusto ho niya ng vegetable, kailangan ho niya ng vegetable seed. Pag kailangan ho niya ng rice, kailangan ho niya ng rice seed. Ganon din ho sa atin. Pag binigay ho natin yung tithes ho natin, kailangan ho natin i-determine ano ho ang gusto niyo hong ani. Sasabihin ho natin, pag binigay ho natin yung tithes ho natin sa kamay ni Kristo, dapat sabihin natin, Panginoon, binibigay ko itong tithes na ito for my debt. Ang ani ho nito, pupunta sa utang ko. And then there will be supernatural cancellation of debt. Yung iba naman, etong tithes ko, etong seed na ito, inilalaan ko yung harvest na ito para sa aking karamdaman. Yung aking tinatanim na ito para sa aking financial breakthrough. Ang aking tinatanim na ito para ho sa relationship ko sa pamilya ko. Ang tinatanim ko na ito para sa anak kong medyo warde-warde. Ganun ho. Dapat i-identify ko natin ano ang harvest ko natin. Doon ho natin ilaan. Just like a farmer, kung anong gusto niyang anihin, yun ang kanyang itatanim. Sasabihin ho natin,
I have no seed to sow. Wala ho akong itatanim. Anong itatanim ko kung wala ho ako? Doon ho sa ano hong tawag dito? 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Di ko ho nasabi kay Kuya Rico. Basahin ko na lang. 2 Corinthians 8:2. That in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Ito hong mga Corinthians, or sinasabihan yung mga taga-Corinthians, na mayaman ho kasi yung Corinthian church, yung Macedonia ho ay mahirap po sila. And yet, ang sinasabi ho ni Pablo, nagbibigay ho sila with joy in their deep poverty and abounded in the riches of their liberality. So kahit mahirap ho tayo, we have to find ways na meron ho tayong itatanim. Yung farmer ho, hindi ho niya kakainin ho lahat yung kanyang butil. Pag naubos na ho niya lahat, sisiguraduhin ho niya meron siyang itatanim. Dapat ganun din ho yung mentalidad ho natin. Huwag ho natin ubos. Actually, dapat yung unang ani, doon ho kinukuha yung itatanim. Yun ho ang ginagawa ng tatay ho namin nung tinuturuan kami. Hinahanap ko namin yung magagandang butil, tapos yun ang itatabi namin para itanim. Ganun din ho sa Panginoon. Para maging acceptable, sacrifice, pleasing to God. So out of there, kung wala man ho tayo, ang pwede ho natin itanim ay yung ating prayers, yung ating time sa ministry, or yung pagtutulong ho natin sa ministry. These are different forms of sowing. Okay? Kasi kung wala ho talaga, may narinig nga ho ako dahil wala ho siya talagang maibigay na pera, ang kanyang sinabi sa kanilang pastor, Pastor, ang itatanim ko ay pag-pray kita at ang ministry. Okay? Yun ang tinanim niya. Hanggang nagkapera siya, nagbigay na ho siya ng 100 sa kanyang pastor. Pastor, tinatanim ko ito sa ating ministry. Okay? Next time, ang itatanim ko na 1,000. And naibigay niya yung 1,000. From scratch, from nothing. And then, susunod, nung binigay niya yung 1,000, next time 10,000 na ibibigay ko. Sabi niya, bakit ako nagsabi? Baka di ko maibigay. So, binigyan niya yung 10,000. Nung dumating yung 10,000, na-promise niya 100,000. Nung ibigay niya yung na-promise niya 1 million. And he was able to provide 1 million. To sow the 1 million. From prayers at tulong sa ministry. Yun ho ang kanyang sowing. Okay? So, titignan ho natin yung isang example kay yung woman from Saripat. Okay? So, sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, Could you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As he was going to get it, he called and bring me, please, a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, ito yung reply ng widow. She replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat and die. Huli na ho yun. That we may eat and die. Elijah said to her, Don't be afraid, go home and do as you have said, but first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. So sowing and reaping, kunin ho natin yung pinakamalaki. Walang-wala na ho, huling arena ho na yon, huling oil na ho yon, at binigay pa ho. Tinanim pa ho kay Elijah because he knows that he is the man of God. Tuloy ho natin. For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar
hindi ko mabasa doon. Flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. So she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family, for a jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. So makikita ho natin, the woman sowed doon ho kay Elijah and he reaped until nagkaroon ho ng rain sa land. So, sowing and reaping. Pag may tinanim ho tayo, meron ho tayong aanihin. Sabi ko nga kanina sa inyo, the sowing is always harder or more difficult doon ho sa pag-ani. Ang hirap hong ibigay yung huli. Sigurado ko ho yun. Pero kung andun ho yung faith ho natin and obedience natin sa Panginoon, sa kanyang salita, kaya nga sabi doon, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Kung naniniwala ho tayo, doon ho sa napakinggan ho natin, sa napag-aralan ho natin, hindi ho tayo magdadalawang isip na magtanim dahil meron ho tayong aanihin. So kahit wala na ho, kailangan ho natin maglagay ho ng ating pong tanim or ating butil para itanim. Tulad ho ni Isaac din ho, tagtuyot, taghirap, but he sowed in the land. Pero at nung nagtanim siya, habang tagtuyot, taghirap, nagkaroon ho siya ng harvest 100 times. Okay? So, isa pang tanong, wala akong itatanim, kaya wala akong aanihin. Sabi ho sa Corinthians chapter 9, hindi ko ho nasabi kay dito kanina. Corinthians chapter 9, 2 Corinthians chapter 9, verse 10. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. So God supplies the seed. Are you a sower? If you are a sower, God will make sure He will supply the seed. And all the people say, Amen. Salamat po. All right, thank you Kuya Simon. Nako, napakaraming revelation na this explains a lot of things that sometimes hindi natin naintindihan minsan bakit ba yung mga tao na mapagbigay, sila pa yung napagpagpala, di ba? Marami tayong nakikitang ganyan. Bakit they are able to give, bakit they are able to bless others, at patuloy. Ako marami akong kakilalang ganyan. Patuloy na pinagyayaman anuman ang kanilang ginagawa, And mainly because it's found in the Word of God. Talagang nakasulat sa kanyang salita, and even God is guiding us on how we can be able to live that abundant life that He has promised us. So, yun din po yung kaalaman ko dati, na pag nagbigay ka, huwag kang mag-expect na kaya ka nagbibigay is para makakuha ka. Parang kasi ang kaisipan is napaka-selfish, napaka-selfish na kaisipan na parang pag nagbigay ka, kaya ako magbibigay kasi gusto kong makabawi. Parang ganun. But well, in fact, it's written in God's word, and I believe na-retain din sa akin doon is just like what Jesus did for us back there at the cross. The receipt, the proof na ikaw ay pagpapalain is mainly because of what Jesus did. The cross, the blood is actually the receipt that we have. Kaya pagka lumapit sa iyo yung kaaway, kalaban, wala siyang karapatan kasi meron kang pruweba, meron kang certification na pwedeng ipakita that I am saved, I am delivered, I am blessed by the blood of Christ, by what Jesus has done. So maraming salamat Kuya Simon, and thank you so much for that message that na makakatulong po sa atin, especially right now. It's not about what we have. Yung atin po kasi is yung ano ba yung nililid sa atin ng Panginoon? Paano ba natin ipapakita sa Panginoon that we fully trust Him, sa lahat ng ating ginagawa? So I would encourage then yung iba ating mga
kasamahan po dito. If you ano po ba yung ating napulot, ano po ba yung ating mga insights, no, when it comes to the word, no. So anyway, again, Kuya Simon, maraming salamat, and ngayon i-open natin sa ating mga kasama dito. Excuse. Yes, May yes. dadagdag lang ako. May dadagdag Opo. lang. Opo. Dalawang sentences lang. Kasi minsan, mga experience namin nun, kasi we always have our ministry dun sa medyo makababang lugar. Sasabihin nila, may nagsasabi, ay hindi nayayaman yan kasi mahihirap sila. Hindi ho. Kahit mahirap ho tayo, tulad nga ho yung sinasabi ko ho kanina, na ang susi lang ho talaga ng prosperity is that God has blessed you, He has empowered you, at magko-continue ho yun through sowing and reaping. So kahit na 5 lang yan, pag sinow mo sa tamang, sasabihin ko pala, doon sa Mark 4, yung parable of the sower, di ba, naghasik siya. And then, depende sa ground na pinuntahan. Yung good soil, nagkaroon ng 100-fold, 30, 60, 100-fold. Yung iba, so, makikita natin, Paul was a good soil. Kita nyo? Yung sa Philippians, good soil. So, the ministry is a good soil. Okay? Doon ho natin itanim sa good soil. Sa pastor, or sa ibang ministry na you know, na nagpapropagate ng gospel sharing. Doon ho natin itanim. Yun lang ho. Hindi ho dahil mahirap ho tayo, hindi na ho tayo maging prosperous. Hindi ho. The principle is, the law is sowing and reaping. Yun lang. Yes. And I think, Kuya Simon, mahalaga din na maalala natin, I think sa yung lagi natin binabasa sa tithes, no, na ito po ay galing na bukal sa ating puso, no? Kasi siyempre mahirap naman humag. Tama. Kasi you have to purpose in your heart kung ano ibibigay mo. Kaya you can determine the harvest you want. He who gives sparingly, reaps sparingly, abundantly, then abundant din yun. So you determine what you want to harvest. You determine in your heart. Nakalagay nga sa Corinthians chapter 9. Nakalimutan ko pala yun. So you determine in your heart what you give. And then sinabi ni Pablo, he who gives sparingly will receive sparingly. He who gives bountifully will receive. So sowing and reaping. Sabi ko kanina nung una, yung sinabi kong unang sentence is, nung nagtatanim ako, nung natapos na yung tanim, gusto ko pa may aniin, pero kulang na yung tinanim ko. Yeah? So, yes. Nasa sayo. You determine what you want to reap. Yun lang. Thank you, Kuya Rico, for reminding that. Nakalimutan kong isingit yun. Okay. Alright. So anyway, again, thank you, Kuya Simon. So, tawagin naman natin si Pastor John para pangunahan po tayo dito sa pagkumusta. At of course, kung ano man po yung natutunan po natin sa salita ng Panginoon, maganda rin po na maihayag po natin. And this is a great revelation, no? Especially right now, maaring kaya hindi pa dumadating yung ating mga financial breakthrough is because of siguro wala pa tayong revelation about this. And right now that we know about these things, we can fully claim yung sinasabi sa Philippians 4:19. And my God shall supply all of my needs according to His glorious riches in Christ. Alright, so Pastor John, pwede mong pangunahan yung ating pangungumusta. Hello. Hello, Pastor. Magandang hapon. Ayun. Hello, magandang hapon po ulit. Magandang hapon po sa bawat isa. At purihin po ang Panginoon sa araw na ito na pinag-alab niya sa atin. Hindi po ako mukhang bagong gising yung maglula ko talaga. Ang buho ko. Anyway, so purihin po ang Panginoon for giving us this wonderful message sa bawat isa. At talaga namang nakaka-inspire, nakaka-encourage na makarinig tayo ng mga ganitong salita galing sa ating Panginoon. At syempre sa bawat araw sa buhay natin ngayon, itong taon na to ay matatapos na po ang 2020. And we declare talaga na matapos na itong pandemya na to, no? Fellowship tayo, mag-gather na tayo. And we believe na talagang itutugunan ng Panginoon natin mga panalangin. Okay, so napakagandang mensahe po sa bawat isa. I hope that tayo po ay talaga na-encourage sa mensahe nito. Kung ano yung tinanim natin, kung meron tayong tinanim, it's natural.
meron tayong aanihin, no? At hindi lang naman patungkol ito sa pera, eh, diba? Not just for giving our tithes, but also for giving our time with the Lord, spend time sa prayer, for the ministry, no? Yun, yung mga bagay na yun, pag tinanim mo talaga, alam mo, expect mo, sabi nga ni Kuya Simon talaga, expect mo na meron darating sa'yo, expect mo na may blessings na tatanggap na ipagkakaloob sa'yo ng Panginoon. No? Gaya nga nung yung verse sa Kings, no, yung widow na babae, no, na talagang nagtanim siya, no, meron siyang ibinigay at pinagkaloob at naranasan niya yung talagang pagpapala ng Panginoon, yung walang katapusang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. No? So, I hope tayo sa ating buhay ngayon, ano man ang pinagdadaanan natin, patuloy lang tayo magtanim, no? At alam natin na tayo na meron ding pagpapala mula sa ating Panginoon. Okay, so purihin po. Thank you, Kuya Simon. Thank you po sa inyong message. And ngayon, tawagin po natin ng bawat isa. Okay, so bigyan natin. Pastor, ano ko Yes, lang, po. no? Maganda lang yung i-emphasize ko lang din yung sinabi ni Kuya Simon that the blessing is for you to be empowered, no, to prosper. So, although sabi nga, 'di ba, promotion comes from the Lord, the supernatural grace na pinagkakaloob sa atin. But at the same time, it will empower us kasi hindi ka naman pwedeng maging Juan Tamad dito, 'di ba? Correct. Na aantayin mo lang na mahulog yung mansana sa iyo. Yes, tama. At the end of the day, nasa law pa rin tayo ng ano eh. Hindi pwedeng nakaupo ka lang. Yung kumbaga higa ka na lang, babaksak na lang yan. Yes. And then even, di ba, sabi, God has given you the power to create wealth. Hindi the power to just wait for the wealth, di ba? To create wealth. Correct. Kaya nga kung meron tayong mga, siyempre, pangarap din, no? Kung ano yung gusto natin makuha sa ating buhay, kailangan din natin talaga magsumikap sa ating buhay, no? Trabaho, kasi ang Panginoon binibigyan naman tayo niya ng kalakasan parate. So, magampanan natin yung tungkulin. Okay, so purihin po ang Panginoon. Okay, so bigyan po natin time ang bawat isa na makapag-share. So, ano po yung napulot ninyo? No? Kayo po ba ay inspired, no? Na-blessed that message? Okay, so tawagin po natin. Ayun, si Sister Malu. Una ko nakita. Hello, sis. Magandang hapon sa inyo. Kamusta po kayo? Ay, naka-off po. Yung mic. Ay. Sige po. I-unmute mo po. Yan. Ay. Ako ba yung gumamit? Sige po, sis. Ay, yan. Okay. Hello po. Hello, Okay na magandang hapon. Okay na, naririnig ka po namin. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Opo, so ano pong ninyo? Gusto niyo pong i-share? Ngayong week naman po, talagang papasalamat kami ng buong pamilya kasi na last time na nagpatotoo ko, parang umiyak ako kasi yung mga problem talaga nagsunod-sunod. Pero ngayon po pas talagang ang blessing ni God talagang hindi naman ganun ka-apaw ka sa amin ngayon. Pero kahit paano po nairaraos na namin lahat yung mga pangangailangan, bills na unti-unti na namin. Kahit nagtambak-tambak talaga siyang nakaraan, na unti-unti na namin. Siguro nung nakaraan talagang sinubok lang talaga yung kung hanggang saan yung faith ko, yung ano ko na. Pero alam ko, ang sabi ko nga, yung faith ko sa kanya, dumaan lang talaga ako sa time na parang nagpatong-patong kasi kaya yung nanghina parang ng ano ko. Pero ngayon, okay naman na pa. Salamat talaga sa blessing. Na although talaga hindi pa rin ako nakakabalik sa trabaho, pero nairaraos naman lahat, nairaraos na namin. Napakabuti talaga ni God sa amin, buong pamilya. Isa lang yung nag-work sa amin ngayon, si Oneg lang, pero kahit madami kami sa bahay, di ba, pas ang dami kong si Mama, si Lopez.
Pero nairaraos ko naman po lahat ngayon. Nagpapasalamat talaga ako sobra-sobra. God. God. Sino kasama mo ngayon dyan? Kasi ate po, Ate Tess, kumuha kasi ng water, uminom po. Nakahiyan lang po ako dito sa bahay nila kasi ang hina po ng sa bahay. Connection. Kaya pumunta po ako dito kasi may wifi sila. So, umano na lang ako. Andiyan si Ate Tess, kumuha po kasi ng tubig. Ay, wait lang daw po kasi yung kanyang Sige, apo. sige, okay lang. Okay. Sige, salamat sa pag-share. Salamat At po. salamat din sa time. At nawa at tuloy na pagpapala ng Panginoon sa inyo. Salamat po. So, thank you, sis. Salamat. Salamat. And God bless. Sige po, dito po tayo kaya nila. Kay Micah. Hello, Micah. Magandang hapon sa iyo, Micah. Hello, Micah. Problema ng connection ni Micah. Anyways, so salamat, Micah. Balikan kita mamaya kung sakaling okay. Dito po tayo kay Nanay Remy. Hello, Nanay. Magandang hapon po sa inyo. Kamusta po? Unmute niyo. Yan. Hello, magandang hapon. Yung wifi kasi namin po, medyo may diferensya. Ngayon lang ho, yung biyernes lang naayos. Nandun ako sa dito sana kapagod. Maano na kasi biyernes na, hindi na naman kami makaano sa prayer. Nandun ako po, tumawag tong anak ko, sabi niya, ma, uwi na, nandito na yung nagkakamit ang prayer. Tuwa ako. Nakatuwa ito po. Nagkakamit ng prayer. Yung anak ko po, wala dito. Si Miggy ba? Apo. Ayos po. Nasa 13 eh. Nag-aapon na eh. Paano pa lang daw sila? Pauwi pa lang. Hindi siya nag-atin. Ito po, kami lang tatlo. Kasi din nandito. Andito po ako, Hello, Pastor. Nanay. Kamusta po? Nanay, Tapos, dito ako naki-prayer kasi wala nga doon kada Malo eh. Apo. Kada sila Malo din. Oo Nandiyan nga, na lang sa kada kabila. Ate Rose Teresa. para Apo. maki-wifi din doon. Oo. Wala pa, malabo doon sa kabila. Okay lang. Pera pang wala eh. Pero, tapos po, nagpapasalamat po ako sa ng anak ko. Tuloy-tuloy na po ang niya. ang kanyang Ang kanyang hanap konting buhay. Amen. Kahit linggo po may pasok siya. Sabi ko talaga ng mighty Lord. Laking tulong niya sa amin. Saka, yun, ginagabayan po kami. Yung mga manulit ko. Yun, maganda naman daw ang ano nila doon sa bang bansa. Sana Lord, tuloy-tuloy na po ang ano Tuloy-tuloy namin. na po yan. Tulong ni Lord. Sana po, maraming salamat sa Lord. Hindi na nagabayan kami sa buong magdama, sa buong hapon. Salamat po. Sabrina, ikaw na. Sabrina. Salamat din po sa mga blessings natin sa amin. Ginagabayan namin. Salamat din po sa nagka-net na. Ikaw na. Ikaw na. Nagpapasalamat din po kami sa Panginoon sa pagbabantay niya po sa amin sa araw, sa bawat oras, sa pagtulog po namin, paggising po namin, binibigyan kami ng malalakas na pangatawan, binibigyan kami makakain sa anumang araw at oras. Ayun lang. Okay, salamat po sa inyo. Salamat po. At purihin ng Panginoon at nakabalik ang naayos na po ang inyong pagkakas. Gabayan po sila sa biyahe. Thank you, Nanay. Salamat po sa inyo. Salamat po sa pag-share. Sige po. Thank you po sa inyo, Nanay. God bless po sa inyo. Thank you rin po, Pastor. Ayun, si Micah. Hello, Micah. Kaya mo na pang i-unmute. Hello po. Naririnig na po ako. Yes, Micah. Hindi po siya ma-unmute kanina.
Sa akin naman po, nagpapasalamat din po ako sa blessing na binibigay niya lalo na po sa family ko. Tapos yung blessing na nagpo-provide po sa amin na kung saan ah, yung yung pag-aaral ko po is matatapos na netong next week. Ano na po, Christmas break namin, tapos na po yung first sem ko, nakaraos na po. Then, nagpapasalamat din po ako sa knowledge and wisdom na binibigay niya sa akin. Yung mga natutunan ko po sa inyo past, yung mga sa mga prayer meeting natin, yung mga sharing, na-share ko din po sa ibang tao, lalo na sa mga kaibigan ko na nangihingi din po ng tulong. Yung mga problema po nila is na napapag-usapan namin. At yung mga natutunan ko po is na-share ko din po sa kanila na kung saan nare-realize naman po nila at sinasabuhay naman po nila. Isa din po yun sa blessing ko kasi yung knowledge niya is ginagawa niya akong instrument para makatulong sa ibang tao. Hindi man financially, pero yung nandun yung Holy Spirit niya, yung nandun po yung presence niya na kailangan ka ng taong to, kailangan ka ng mga taong to para hindi sila mag-give up, lalo na sa ngayong panahon. Tapos, nagtitings din po ako kasi laging protection, nakakasama din po sa tuwing Saturday. Diba po? Ayun lang po. Thank you. Thank you, Micah. Salamat sa pag-share. Salamat sa time. At purihin ng Panginoon sa ministry na ginagawa mo, no? Especially yung campus ministry. I thank the Lord dahil maraming estudyante ngayon, no? Sa mga colleges, no? Ang nagiging bahagi ng ministry na yun. At iba-ibang ang maganda na, iba-ibang school pa. So, praise God, Micah. Praise God sa ministry mo. And thank the Lord sa buhay. Okay, so thank you again, Micah. Salamat din. And dito naman po tayo kay nila Nanay at Lenny. Magandang hapon po sa inyo. Hello po. Unmute niyo na po. So, magandang hapon po, Ate Lenny. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Salamat sa minsay, Pastor Simon. Talagang para sa akin, ang susi ng pag-unlad ng buhay ay ang pagbibigay mo ng ikapo ng buong buo. Hindi ka magdadalawang isip, kailangan ibigay ng buong buo. At the same time, tatanim ka rin para mayroon kang anihin through evangelism. Yun lang po, Pastor, at maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, salamat, Ate Lenny. Salamat po, Pastor. Salamat. Sino ba mga kasama mo dyan? Wala na po, Pastor. Wala. Wala. Okay. Sige. Ayan pala si Ate Bing. Ayan, diyan ka pala, Ate Bing. Nasa gilid ka eh. Hindi kita nakatago ka sa kama. Hello, kamusta, Ate Bing? Ay, okay lang po, Pas. Pasalamat po ako kasi po yung kapatid ko po, nakaalis na nung 10 papuntang Japan. So, awa ng Diyos, nag-negative po yung swab test niya kasi yun po yung requirement sa kanila. Na-swab test po siya ng 8 tapos 9. Lumabas po yung resulta, then 10 diretso larga na po sila. Yun na po. Tapos tsaka po yun nga po yung sabi nga po talaga yung sa kumbaga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kailangan talaga nating magsikap na hindi na sa spiritual, financially, talagang kailangan natin pagsikapan na makamit yung bawat mithiin natin sa buwan. Yun lamang po. Thank you po. So, Richie. Naman. Ano pa? Okay na po. Okay na? Ayan, Ate Chi.
Ayun po, nagpapasalamat naman po ako kay Lord na nakakaraos naman kami mag-iina. Yung pasok namin sa isang linggo is 2. Kahapon, number namin, natapat ako sa mga hogs, homeowners. So, nagbigay na siya ng pamasko. 500. So, bukod yung kinita ko ng 1,000 plus 500. So, nakabawas ako sa utang namin. Utang ko pala. Kaya yun, praise God. Yung iba kong utang, next week pa, na-pass. Wala pa yung bonus sa South Woods. Usually, mga December 21, 22. 3-1 ata yun, hindi ako sure. Per caddy, meron kami na. Yan, yung kasi wala nga yung Christmas party, bawal ang party, bawal ang ano. So, i-cash na nila yun para sa mga caddy. So, may makukuha kami. Cash gift po. December 22, I guess. No? Yun po, pambayad ng kautangan. Thank you. Nagniningning ka. Ang liwanag mo. Nagulat ako sa kaliwanagan mo. Pala'y naaarawan ka pala dyan. Praise God, Ate Litchi. Salamat. God bless sa inyo dyan. God bless sa family. No? At patuloy na pag-iingat ng Panginoon. Okay, God bless. Thank you po. Thank you. And hello, Ate Mucha. Hello, Ate Mucha. Painom na ba? Magandang hapon. Ito ba si Ate Mucha? Ayun. Magandang hapon, Ate Mucha. Good afternoon, Pastor. Hello uli. Hello ulit. Magandang hapon po sa ating lahat. Kuya Simon, happy birthday. So, Thank you. as your day, so shall your strength be. O, di ba? Lalo po. Thank you po sa preaching na sobrang nakaka-bless makarinig ng pinipreach yung word of God. So, nare-remind sa akin na we are a new creation, tayo anak ng Diyos, so we are under God's economy. At sa economy niya, ang currency ay faith, o di ba? At sineset up tayo ni Lord na maka-receive. So, itong sowing and reaping is His way for us to receive. Kaya sobrang nakaka-bless na maka-remind na dapat talaga sa mga nanay, siguro sa mga tatay, pag nagba-budget, di ba, kasama ang pang-sow. So, dahil 100-fold, di ba, naalala ko lang yung sa Genesis nga minention ni Kuya Simon yung kay Isaac, Genesis 26:12, kasi famine nun eh. So, di ba, para tayong nasa panahon ng famine dahil nga dito sa pandemic na to. Pero in spite, sabi doon kay Isaac, Isaac sowed in the land, and he reaped 100-fold, and the Lord blessed him. Yun. So, sa God's economy, iba talaga. So, I think we really need to be, yung operating sa ways of God. And we need to know Him more by exposing ourselves dun sa Word. Kaya thank you po, and let's continue on hearing, and ayun, yung ganitong gathering, kahit online. Happy birthday! Thank you. Thank you, Sister Mucha. Salamat sa pag-share. God bless sa inyo dyan. Hey, Goa. Kamusta? Oo nga. Thank you, sis. Salamat. God bless. Ulit. Thank you, Pastor, and God bless din sa ating lahat. Yeah. Sige po. Dito naman po tayo kay Ate Lala. Hello, Ate Lala. Magandang hapon sa inyo. Sige po. Try niyo po ulit. Yan. Ayaw ma-mute kanina. Ayaw ma-unmute. Ayun. Happy birthday, Kuya Simon. Thank you. Ayun. Nagulat ako kanina kay Richie. Kala ko kukunin na siya ni Lord. Biglang lumiwanag eh. Ayun. Thank you, Kuya Simon, sa mensahe. Nagkaroon ng
hindi meron na nagkaroon ng na-enlighten ako medyo dun sa mga message na kapag ka pala ikaw ay nagtanim sa kapwa, is hindi pala pagiging selfish yung meron kang ina-expect na aanihin din. Parang gano'n. Parang gano'n yung nag-i-impact sa akin. Kasi 'di ba, deep in our heart, nag-expect din tayo ng may kapalit. Yung pala, pag nagtanim ka talaga, kailangan mo talaga mag-expect ng kapalit. Kasi, di ba yung sabi nga nila ko, Simon, na kasi nagtanim ka ng nag-bless ka, nag-expect ka ng may kapalit na blessing din sa'yo yun. Parang ganun yung naging sa akin ng message. Basta, pero more i-deepen ko pa lalo yung nun. Baka magkamali pa ako ng doon sa lalo nga. Kaya yun, nagkaroon ako ng doon. Kasi mahilig tayo, di ba? Lagi natin sabi, gusto ko mang-bless, pero wala kang ina-expect na kapalit. Yung pala, dapat. Tama din yung pero back of our mind, di ba? Nag-expect din tayo na kaya tayo nang be-bless ng tao dahil inahantay na, dahil gusto natin na mas i-bless tayo ni Lord. Ang ganon, di ba? Parang yun yung sa akin. Ewan ko lang, tama ba yung pagkakaintindi ko din na yun. Sowing and reaping is talagang when you sow, you have to reap. It's a natural law, at the same time, it's a spiritual law. Kaya kung pagulungin mo yung law na yon, hindi pwedeng hindi mangyari. Kasi batas eh. Yun lang. Yeah. Kaya magiging wala nang guilty feeling na pag nang-bless ka na-expect mo na, ay, kasi i-bless talaga ako, kaya ako nang-bless din ng tao. Tama yun. Naging hypocrite lang tayo kasi mali yung naririnig natin in the past. Yun. Kaya doon ko na ngayon, ay hindi pala pagiging pagiging hipokrito na kaya ako nang-bless ng tao dahil alam ko na mas i-bless ako. Ayun, okay. Hindi na nakaka-konsensya nga. Mas greater pa yung papalit. Yun yung hindi pala yun. Tama lang pala. Kaya ako gustong i-bless yung taong to dahil alam ko na may dadating na mas malaking blessing pa sa akin. Ang ganon. Thank you kaya Simon sa pag-enlighten pa. Yeah. Wala si Kuya po? Okay. Thank you, Tilala. Salamat sa picture. Salamat sa inyo palagi. Okay, so kompleto na po ba? Okay, so yeah. Ready ko? Okay na ba tayo? Or yes, Simon, meron ka pa bang gusto pahabol? Siguro next time, pero hindi pa next week Okay. Yung 4 types of giving or sowing or giving, gusto ko rin i-discuss para ma-differentiate natin yung yung tithes, yung first fruit, yung alms, tsaka talaga yung sowing. Siguro one of these days, i-develop ko pa siya. Okay, sige. Sabihan din ka namin. Next week. Di pa daw eh. Di ba? Next week siguro. Next week. Medyo, tingnan natin. Magsasabi na lang ako pagka na-prepare ko na. Okay, Kuya Simon. Thank you so much. And happy birthday ulit sa'yo. Ay, thank you. Patuloy na pagpapala at pag-ibigin ng Panginoon sa inyo. Okay, so God bless po sa bawat isa. Okay na tayo, Kuya Rico? Yeah, so, okay na, Pastor. Okay. So, salamat po muli sa bawat isa. Ito yun, dahil tayo ay nagtanim ngayon, diba? Tayo ngayon ay pinagpala ng Panginoon sa hapon ito, sa araw ito. Kaya ngayon po, tayo po ngayon ay manalangin. Let us close us in prayer. Pray to the Lord. Panginoon, una sa lahat, kami po ay pupuri at
Salamat sa iyo, Lord. Muna for everything that you have done sa buhay natin. Kalakasan, karunungan, gawaan, Panginoon, kagalakan sa aming buhay, Lord. Patuloy na pag-ingat at pag-ingat sa amin. Salamat, Lord. Ito ay sa bawat oras, ang araw Panginoon, kasama po sa amin. Pagdaputan, Panginoon, thank you. At kaya ito ang Diyos sa buhay ang siyang gusto na papalat. Thank you, Lord, for the blessing sa pagdaputan. And thank you for allowing us to have the opportunity, Lord, to be in your presence. Salamat at sa ganito pamaraan na pagsama-sama ng Panginoon ang luto, may bayang aming pananampalataya. Salamat po, Lord, for all the blessings na tutulong ngayon. Ang ba ito ay aming panghawakan sa araw-araw na gawain. Marami pa po kami may tanim, Panginoon, sa kapwa, bagay, Panginoon, sa ministry. We thank you, Lord. We thank you. Salamat po sa iyong anak na hindi namin pagbahagi ito sa salita. May tanim ito sa amin. Naniniwala ko din. Yes, Pastor? Kuya? Yes? Hello? Wala yung audio mo, Pastor. Hello? Okay na, okay na. Mukhang tayo siguro yung mic sa bibig. Hello? Let's continue. Lord, naniniwala kami that your word is a lamp to our and a light to our path. Thank you that we can live in your light and we can walk in your truth. Salamat, Panginoon. At tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Ito, the Lord bless you because you have the legal rights of the blessings of Abraham to all the blessings of Abraham. The blood of Jesus has canceled all Satan's legal rights against you and your family. Therefore, the Lord keep you and your families from harm, from all disease, from all accidents and danger, from all powers of the evil one throughout this week. The Lord, because of what Jesus has done, will never look at you ever again in anger or in judgment, but always as a father with love, grace, and faith. The favor of God is with you everywhere you go. You are not an ordinary person. You are God's favorite child, and God's light shining on you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. Salamat po sa inyo lahat at God loves you. Salamat po sa inyo. Bye everyone. God bless. Bye. Pastor, salamat. Thank you. Bye. Kuya. Simon, thank you.